Okay. Wala na ang paligoy-ligoy mga kapatid. Ang ating panonoorin, finally confirmed na iyak si Gatchalian sa hatol ng Korte Suprema. Winasa ang minority. Fake Senate President. Ayan kasi, alam nyo naman, matitigas ang ulo nila. Kahit nababasa na nila yung rules, sinasabi nila, tama siguro yung ginagawa nila. Biruin mo, nakakahiya yun. Ipukpok mo, tapos temporary, ikaw ang Senate President kahit labag sa konstitusyon o doon sa rules mismo ng Senate. Nakakahiya yun, putik niyan. Okay, tuloy po tayo mga kapatid. Panoorin na natin ito. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sa wakas, Korte Suprema nagdesisyon na may Ayon. matinding hatol sa kampo ni Gatchalian na Ayon. siyang tila ikinagulat ng gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Ayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, Alright. please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ayon pa sa kumpirmadong balita mula mismo sa Korte Suprema, breaking news, Supreme Court, ibinasura ang petisyon na nagpapawalang bisa sa isyo ng 12 senador na quorum. Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyong inihain ng guro at Ari. political commentator John Barry Tayam na Aroy. humihiling na ideklarang valid quorum ang presensya ng 12 senador sa kontrobersyal na sesyon ng Senado noong Sablay. Hunyo 3, 2026. Sa press briefing na inilabas ng Office of the Spokesperson ng Korte Suprema noong Hunyo 10, sinabi ng SAN Bank na ibinasura ang kaso dahil sa kawalan ng legal standing ng petitioner. Ayon sa Korte Suprema, the SC dismissed the petition filed by John Barry Tayam for lack of legal standing. Ipinaliwanag pa ng mataas na hukuman. The SA ruled that Tayam failed to show that he suffered or was at imminent risk of suffering any direct injury from the actions he challenged. Ang petisyon ni Tayam ay may kaugnayan sa kontrobersyal na sesyon ng Senado noong Hunyo 3 kung saan ideklara ng kampo ni Gatchalian na may quorum at nagpatuloy sa reorganisasyon ng liderato ng Senado. Sa petisyon, hiniling ni Tayam sa Korte Suprema na ideklarang valid quorum ang presensya ng 12 senador sa naturang sesyon. Ayon sa press briefer, Tayam had asked the SA to declare the presence of the 12 senators during the June 3, 2026 session of the 20th Congress as a valid quorum. Gayunman, mahalagang tandaan na hindi tinalakay ng Korte Suprema ang mismong merito ng argumento kung valid o hindi ang 12 senador bilang quorum. Ang naging batayan lamang ng pagbasura ay ang kakulangan umano ng legal standing ng petitioner. Dahil dito, hindi naglabas ang Korte Suprema ng final na pasya kung tama o mali ang interpretasyon hinggil sa quorum noong Hunyo 3. Sa halip, ang naging desisyon ng hukuman ay nakatuon lamang sa usaping procedural. Alam nyo, iniisip ko nga ito bang galaw ng Supreme Court ay matalinong galawan o kaya delay? Yun nga ang lagi kong sinasabi mga kapatid. Di ba nga yung mga nakaupong mga judge dyan matatalino, matitindi. Ewan, siguro baka hindi ko nauunawaan. Di ba nakalagay naman sa rules Sana complete na talagang ibinasura para talagang soplak na soplak. Di ba? Ibang klaseng pagbabasura pala to. Hindi pa talaga yung mga desisyon ng mga 12s. 11 plus 1, no? Kung may karapatan bang magsampa ng naturang kaso si Tayam. Patuloy na sentro ng debate sa Senado ang usapin ng quorum matapos questionin ng kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano ang legalidad ng sesyon kung saan isinagawa ang reorganisasyon ng liderato at ilang komite ng mataas na kapulungan. Sa ngayon, nananatiling buhay ang diskusyon sa legalidad ng naturang sesyon. Di ba nakalagay namang sa rules? Alam natin na pwede silang magdiskusyon. Pero di ba nga illegal? Ano dun nga nasa rules na nga diba? So ibig sabihin, itong 11 plus 1, invalid. Base o sa aking pag-unawa. Hindi pa mamakita yun. Nandoon na nga no?
Sana yung judge kinumpleto na nila, no? Ngunit malinaw sa inilabas na press briefer na ang petisyon ni Tayam ay ibinasura hindi dahil pinaburan o binawalang bisa ng Korte Suprema ang 12 senador na quorum. So parang sa madaling salita dito, dahil kawalan ng mga parang ebidensya, parang ganun. Kulang to kaya ibasura natin. Kundi dahil sa kakulangan ng legal standing ng naghain ng kaso. Paano yan? Di iyak tawa na naman yung mga taga-kabila. Panibagong plano na naman kung anong gagawin nila. Nagkalindol na lahat-lahat, pumutok na yung Mayong Volcano, at kung ano-ano pang kahirapan ng nangyayari sa Pilipinas. Pero yung inaatupag po ng minority ngayon, kung paano po sila magiging majority. Ang galing. Ewan ko ba bakit ganito, no? So ito yung ating usapin ngayon, Immutable 24 versus Senator Speak Win. Ayan, ano po yung ibig sabihin ng immutable? Immutable, ibig sabihin po sa English, absolute, unchangeable, hindi mo pwedeng baguhin. Sa Tagalog, hindi mo maaaring lusawin. Hindi mo maaaring baliwalain. At lalong-lalo na, hindi mo maaaring lapastanganin. So yan po yung ibig sabihin ng Immutable 24. Hindi mo siya pwedeng baliwalain, hindi mo siya pwedeng lusawin, at hindi mo siya maaaring salaulain. Yan po yung ibig sabihin ng Immutable 24 versus Senator's Fake Win. Lagyan natin ng konteksto. Ano yung Immutable 24? Hanggang ngayon, mainit na pinag-uusapan dahil nga tila meron na tayong 2 Senado. Yung Senadong pinamumunuan ng tunay na hinalal ng mayorya ng 24, yung Immutable 24. Paliliwanag natin bakit immutable, bakit absolute, bakit hindi pwedeng babaan, bakit hindi pwedeng lusawin, hindi pwedeng salaulain, hindi pwedeng wasakin, at hindi pwedeng baliwalain ang numerong ito. Ano yung 24? 24 senators constant po yan. 24 ang ating senador. At maaari ka lamang na magkaroon ng vacancy. Maaari lamang magkaroon ng bakante. Diyan sa hulaan ko pagkategi na yung Senate President. Senate President sa kabila, sorry. Ibig kong sabihin, halimbawa, 24 sila. Pag may na-deads o nagkasakit na na-deads talaga, yun, pwede pa siguro yun maging bakante, ano? Pero kung nandiyan dyan, kinulong lang dahil sa ginagawa nila, kumbaga nananatili pa rin yun na senador. Tama ba? 24 senador na yan sa 3 pamamaraan. Ano-ano yung 3 pamamaraan to create a vacancy in the Senate or in this 24 Senate slots? Unang-una, pag meron pong namatay. Correct. Tanungin po ninyo ang inyong sarili. Sa kasalukuyan nating Kongreso, 28th Congress, meron na bang namatay among the 24 senators? Wala pa. Ang balita lang ho natin, merong kinulong. Merong inaresto. Nauna pa nga arestuin Naalala ko yung sinabi pala ni Ombudsman na may kinalaman daw si Remulla. Magpasa hanggang ngayon, wala naman nangyayari. Palabas lang ba yung sinabi nila na may kinalaman daw si Remulla? Sabi ni Remulla. Si Romualdez, sabi ni Remulla. Ano ba yun? Gawa-gawa lang o totoo o kunwari lang para kunwari matuwa yung mga tao? Tapos yung action matagal naman. Parang wala kasi akong nababalita ang ano ano bang nangyari, di ba? Wala. Pangalawang pagkakataon, kapag ka may nag-resign. Yun. Meron na bang nag-resign? Wala. Yung mga inaakusahan niya ng mali-malitang delivery at kakapal talaga ng apog, ayaw mag-resign. At ngayon napapabilang pa doon sa may mga senators fake win. Yung pangatlong uri na magkakaroon ng bakante diyan sa Senado kapag ka mayroong sinipa, pinalayas, inexpel, tinanggal ng kapwa niya mga senador. Wala naman So kompleto pa rin yung 24, di ba? Kaya nung pang-aabuso sa proseso diyan sa mababang kapulungan nung tinanggal naman nila si Congressman Kiko Barsaga. Pero pag-usapan natin lahat yan, pati yung articles of impeachment. So immutable yung 24. Unless meron nga pong namatay, merong nag-resign, merong nag-expel. Ngayon, pag immutable siya, hindi mo pwedeng pababain ng bilang. Para lamang magkaroon ka ng senator's fake win. Yun naman pala Hindi pa kayang intindihin yun ng mga minor. Yung mga taga-kabila, minority, di ba?
sus ko po, wala naman silang, siguro lang ha, ito ha, para sa aking palagay, wala naman siguro silang ginagawa na ngayon. Baka naman pwedeng magbasa-basa sila ng mga rules doon po sa Senate rules. Yung book, di ba? O kaya ipabasa nyo sa AI, tapos makinig kayo. 3 beses yung pasadahan ng kakabasa o ipabasa nyo para maintindihan nyo yung mga rules. Wala naman na tayong nakikitang pinapatupad ng mga senador ngayon eh. Biruin mo, binabayaran ka ng gobyerno, meron ka pang bonus sa Pasko, bukod sa 13 month, tapos ano bang napatupad mong batas? Wala. Ang nakikita lang namin, gusto nyong mapabagsak si BP Sara. Ha ha ha. Wow! Sino yung Senator's fake win? Yung nag-aangkin at umaarte ngayon na siya ang presiding officer ng impeachment court. Dahil nga siya fake win. Si Senator Fake win. Queen Gatchalian tapos fake. Hindi sila nanalo kasi fake win. Bars. fake win Gatchalian. Hindi ikaw ang presiding officer na kinikilala ng totoong mayorya ng Senado. Aroy. Ang totoong Senate President magpahanggang sa ngayon ay si Senator Alan Peter Cayetano. Di ba? Siya pa rin. Si Senate President Alan Peter Cayetano. Si Boy 10K pa rin. Ibig sabihin, nananatili pa rin sa kanya dahil sumusunod siya sa rules. Hindi nyo pwedeng pabagsakin yan o hindi kayo pwedeng magpalit-palit ng kayo-kayo lang. Diba? Nasa rules eh. Buhay pa rin, 24 pa rin. Di, ano ba naman ang mga binoto natin? Ninyo pala? O binoto ng Comelec? Ewan ko, tanong lang po Karagis. Alam mo kaya gumugulo ang ating bansa? Nagpapalason kasi sila sa pera. Sapagkat yung final nitong tayang ay wala po siyang legal standing. So hindi pa resolve yan dahil nga 2 grupo lang naman ang dapat maghain ng petisyon sa Korte Suprema patungkol sa usaping ito. Unang-una, yung miyembro ng tunay na mayorya, yung grupo ni Senador Alan Peter Cayetano, or yung nagpipilit maging bagong mayorya, yung Senator's fake win, si Senator Fake Win Gatchalian, na umaasta ngayong presiding officer ng impeachment court. Hindi maaari. Nagkakaroon tuloy ng kalituhan ang mga empleyado ng Senado. Maawa naman kayo. Ang kailangan lang solusyon ni Senator Fake Win Gatchalian, manungkit ka pa ng isa. Di may 13 ka na, o di tapos na, subalit, para po paglilinaw itong ating immutable 24 versus Senator's Fake Win. Ngayon po ito, ngayong araw na ito, July 10, nagsimula po tayo 5 p.m., 12 pa rin po yung grupo ni Senator Sherwin Gatchalian. And again, if Sherwin Gatchalian, Senator Win, kung gusto mo, if you want to win the Senate presidency, you must anchor your victory according to the constitutional provisions. Walang shortcut. Di ba? So, 2 grupo lang. Yung grupo ni Senate President kasalukuyan, Alan Peter Cayetano, ang maaring maghatid ng petisyon sa Korte Suprema, o yung grupo ni Senator Fake Win Gatchalian. Dahil inaangkin niya na siya ang presiding officer ng impeachment at siya raw ang kasalukuyang Senate President pro tempore. So, yun dapat siya ang maglagay ng petisyon dyan sa Korte Suprema. Hindi ko sino-sino. Huwag na kayong gumamit ng PON. Siyempre, yung grupo nung kasalukuyang mayorya, yung grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano, bakit naman sila magpepetisyon? Siya yung talagang may majority. Ang dapat mag-present ng challenge dyan ay yung grupo ni Senator Fake Win Gatchalian para hindi ka na nababansagang fake win. Tuhanin mo yung tagumpay mo. Isang senador na lang ang kailangan mo. Naglabas ka ng picture, I don't know if it's updated or real time, kahapon, kasama mo yung isa pang senador at lumakas yung ugong, bulong-bulungan, nasasama na sa inyo. If that is the case, ulitin ko, walang problema. Pag nakuha mo yung 13, walang sino man ang pwedeng mag-question sa'yo na ikaw ang Senate President pagka meron ka 13. Pero hanggat wala, huwag kang umasta na ikaw ay yung presiding officer of the impeachment court. Hindi biro yan. Hindi biro-biro yung ginagawa mo, and you could be made liable for usurpation of authority. But again, depende yan sa grupo nung kasalukuyang mayorya. Bakit mahalaga na immutable yung 24? Marami pong salamat
sa maghahalos 4,000 live viewers po natin. I hope, Fed de la Paz, na paliwanagan ko yung umiikot na resolution ng advisory notice ng Supreme Court. Yun ay dinismiss dahil wala siyang legal personality na mag-file ng petisyong kanyang i-final. No? Para lang klaro sa iyo, maraming salamat sa pagsubaybay mo, Fe de la Paz. Sabi ni Enaj Iro, makinig ka raw, Senator Faye Queen Gatchalian, para hindi ka na nababansagan na Senator Faye Queen. No? So, bakit mahalaga na immutable yung 24? Mahalaga na immutable yung 24 para po magkaroon tayo nung tinatawag na institutional preservation. We have to preserve the Senate bilang co-equal branch of the government. May executive ka, may legislative ka, the lower house and the upper house, and the judiciary. And again, as a constitutional purist, I'm referring to myself pagdating dito sa usaping constitutional provisions, non-dilutable, hindi pwedeng lusawin, non-adjustable, at non-negotiable ang mga sagradong probisyon ng ating saligang batas. Bakit? Yung mga probisyong kagaya ng ating pinag-uusapan ngayon, ilan ba talaga ang denominator? 24 po talaga yan. Bali-balik rin mo man ang basa mo dyan, itaktak mo man yung kopya mo ng saligang batas, yan ay nagsisilbing constitutional firewall. Ano yung constitutional firewall? Constitutional firewall para hindi abusuhin ng executive department ang legislative department. Constitutional firewall para hindi tayo magkaroon ng hindi balancing tatlong branches of government. You cannot have a Philippine Senate na tila kinapon ng executive, and you cannot afford to have a very, very, very powerful executive department. Mauuwi tayo sa dictatorship, whether we admit of it or not. Pagka sobrang lakas ng executive at bumigay na, nalusaw na ang ating Senado, mauuwi tayo sa dictatorship. Hindi ho dapat maganap ito dahil pag nangyari na sumuko ang ating Senado, we are going to have a Senate block that is weaponized. Senate block that is weaponized. Kawawa tayo pag hinayaan natin ang ganitong pagtrato sa ating saligang batas. No? And the reason bakit tayo bumoboto ng senador at large, di ba hindi naman distrituhan ang botohan ng senador? Hindi naman na distrituhan eh. Hindi naman, kundi pangkalahatan. Pangkalahatan ang pagboto ng ating mga senador. We elect our senators at large. We elect them at large by the entire nation. Bakit? Bakit at large ang pagboboto sa ating mga senador? Para nang sa ganoon, magkaroon tayo ng mas malawak na pambansang pananaw. Hindi yung parokyal, hindi yung city ko lang, hindi yung mga munisipyong sakop ko lang, hindi yung distrito ko lang, hindi yung mga barangay na nasasakupan lang ng distrito ko. Typical of the views of the members of the House of Representatives. Palagian yan. District. Bakit? Hindi mo rin sila masisisi. Sapagkat ang base ng kanilang constituencies ay yung kanilang distrito. Siyempre, they will have to attend to the needs, to the requests, yung mga hinaing ng kanilang mga leaders. Sa barangay, sa purok, yung mga barangay kapitan nila, mga konseho ng barangay, yung kanilang mga municipal mayor, kung may city mayor man diyang nasasakupan o may governor. Subalit, iba na ho pagdating sa Senado. Sa Senado, ang pinag-uusapan po dyan, we elect at large yung ating mga senador. Di ba? Pangkalatan yung ating pagpili sa kanila ng 12 para nga makasiguro tayo na mayroong mas malalim, mas malawak, at mas mature na national perspective o pananaw, pambansang pananaw, mas malawak, di ba, mas malalim. Hindi kasi pwedeng tayo lang, hindi pwedeng sila lang, hindi pwedeng kanya-kanya lang. Kaya yan ang komposisyon ng Senado. Again, yung 24, yung bilang ng senador para yung paggamit sa 24 bilang denominator that is immutable. Hindi mo maaaring lusawin yan. If we are to preserve our institution such as the Senate of the Philippines. Mahalaga na hindi tayo magpapabudol na pwedeng babaan yung denominator ng 24. Bakit? Pag hinayaan natin yan, dadahan-dahanin tayo. Pag tinanggap ninyo yung mali nilang pananaw, kasi pinipilit nila pa rin yung paggamit sa Abelino versus Cuenco, na diskurso na po yan, pero diinan pa natin ng kaunti.
diinan pa natin ng onti. Yung Avellino versus Cuenco, ito'y dinesisyonan noong 1935 Constitution. Alam na po nyo yan, na diskurso na natin dito, na bahagi ko na sa inyo. At kung titingnan ninyo yung exact provision na nakaangkla itong desisyon ng Korte Suprema nung araw, yung Avellino versus Cuenco, doon din Article 6, Section 10, Paragraph 1. Pero doon sa Article 6, Section 10, Paragraph 1, noong 1935 Constitution, wala doon yung salitang all. Wala. Immaterial na po yun, mutin academic na yun, nadidiskurso lang natin para lang patibayin kung bakit malinaw na yung 24 immutable. Sapagkat in the same Article 6, different paragraph na, Article 6, Section 16, Paragraph 1 and 2, malinaw dyan. Sa pagboboto ng mga Pangulo ng Senado, kinakailangan mayorya ng lahat ng senador. Ang mayorya ng 24 bilang denominator ay 13. Hindi 12. Bakit mahalaga ito? Immutable yung baseline na yan, yung 24, sa pagpili ng mayorya. Bakit mahalaga ito? Huwag tayong pamayag na dahan-dahanin nila yan. Kasi may nakahilerang impeachment trial ang pangalawang Pangulo. And I am discussing this objectively. Kahit sino pa ang pangalawang Pangulong nakaupo, merong nakahilerang impeachment trial. May nakaschedule. Ngayon, pagpapayag tayo sa dispalinghadong argumento nila na pwede mong babaan yung 24 sa baseline or denominator sa pagpili ng mayorya or to establish the majority, pagpili ng Pangulo ng Senado, maaaring gamitin din nila ang baluktot na katwiran na yan pagdating sa pagdinig ng impeachment. Ngayon, bakit mahalaga ito? Immutable yung baseline na 24 sa tatlong may init na usapin: sa pagpili ng Senate President, sa magaganap na impeachment trial laban kay Vice President Inday Sara Duterte, at dito sa nagbabadyang Constitutional Assembly o yung CONAS, yung charter change, di ba? Na-diskurso na ho natin yung pagpili ng Senate President. Tungo tayo dito sa pangalawa sa listahan, yung impeachment of Vice President Inday Sara Duterte. Pag sinunod natin yung baluktot na katwiran na pwede mong pababain, yung bilang, yung denominator, yung immutable baseline na 24, ibig bang sabihin, bababa na rin yung pag-establish mo ng 2/3 ng Senado sa pagko-convict sa nakaupong Vice President? Huwag tayong magpapalinlang. Kasi pag 24 yung denominator, ang 2/3 niyan, 16. Malinaw yan. 16 yes votes ang kinakailangan to convict ang pangalawang Pangulo na uupo dyan sa impeachment court pag nagsimula na ang impeachment trial. Hindi pwedeng pababain din yung baseline, immutable baseline na 24. Kung hindi, magkakaroon ng anomalya. Pag pumayag tayo, ngayon pa lamang, di ang gagawin na lamang ng kasalukuyang administrasyon, magkulong ka pa ng 3 o 4 na senador para bumaba yung bilang, yung denominator. Pag nagkulong ka ng 4 na senador, mauuwi tayo sa 20 ang bilang ng senador, yung aktibo. Pag sinunod natin yung kanilang maling paliwanag, ano ang 2/3 niyan? Di bababa yung threshold. Hindi yan ang naging pakay ng mga framers o naggumuhit, sumulat ng ating kasalukuyang saligang batas. Sapagkat ang impeachment process, bagamat ito ay political and legal, napakasensitibo at sagradong mekanismo nito. Ang iyong inaalis dito sa kasalukuyan, pinagtatangka ang alisin sa katungkulan bilang Vice President si Inday Sara Duterte, na ibinoto ng 32 milyong Pilipino. Napakalapot ng mandato, mas malaki pa ito. Sa kasalukuyang Pangulo mas malaki ang naging boto ni Vice President Inday Sara kesa kay Bongbong Marcos. Ngayon, sa pagdidinig ng kasong impeachment sa kanya, sa articles of impeachment, pag sinunod natin itong maling direksyon na maaaring babain o pababain yung denominator at hindi na 24, it will follow soon, very very soon, if we will allow it, pati yung pag-establish o pagbibilang ng 2/3, 2/3 hindi na ng 24, maaring 2/3 ng 20, o 2/3 ng 19, o 2/3 ng 18. Pabababain ng pababain. Hindi yan yung diwa ng mga sumulat ng ating kasalukuyang saligang batas. Para po malinaw, mahalaga kasi ito hindi lamang sa pagpili, paghalal
ng Senate President kung hindi yung pagboto diyan sa pag-conviction or no vote pagdating sa impeachment laban kay VP Inday. Huwag tayong magpapadala sa maling argumentong yan. No, hindi po tama yan. Kaya nga yung ating pamagat, immutable 24 versus Senator's fake win. Dalawa yung pinatutunguhan natin. Yung isang Senator fake win, si Senator fake win Tulfo. Di ba? Si Senator fake win Tulfo na nagpipilit magsagawa ng pagdinig ng Blue Ribbon. Bakit ba takot na takot kayo na magpatuloy yung pagdinig ng totoong Blue Ribbon na pinamumunuan ni Senador Dante Marcoleta? Hindi tayo dapat pumayag na ang Senado ay ang impeachment court ay pagpe-preside ng isang Senator fake win Gatchalian. Again, hanggat walang 13, Senator fake win sila. Peke yung pagkapanalo peke yung pagkaupo. Yung ginawang pagdinig, nakita naman ninyo, yung ginawang pagdinig ni Senator fake win Tulfo bilang fake chairman ng Blue Ribbon. 'Di ba? Hindi naman nakikinig ang tao diyan. Pagka meron silang 13, by all means, take over all committee chairmanship, walang pwedeng magtanong. Walang pwedeng magtanong. At ito ang ating programa, ang ating podcast, paliliwanag din natin. Pag sila na ang mayorya, wala tayong magagawa. Meron silang mayorya Pero, hanggat wala kayong 13, yan ang babansag sa inyo. Hindi ka pwedeng maging presiding officer ng impeachment court dahil Senator fake win Gatchalian ka. Fake win yun Hindi yun yung diwa ng mayorya. Ganon din yung pag-assume ng chairmanship ng Blue Ribbon. Senator fake win, Tulfo ka naman. Diba? Ngayon, punayin lang din natin. Kasi hindi lamang ngayon nangyari yan. Diba? Imaginein mo, ilang taon na si Senador Dante Marcoleta. Tapos, sasabihan pa na bibit-bitin, kekwelyuhan, palalayasin kita sa floor na yan, mahirap yan. Unang-una, yung mga nagaganap sa Senado, pinadlock daw, may bomb threat daw. Alam ho ninyo, ito'y punishable under the Revised Penal Code. Yung Article 143 ng Revised Penal Code. Ano po nakasaad doon? Acts tending to prevent the meeting of the assembly or similar bodies. Yung similar bodies, kabilang po dyan yung committee at subcommittees. Paano po magkakaroon ng violation ng Article 143 ng Revised Penal Code? Pagka meron pong napipintong pagdinig, kagaya ng pagdinig na gaganapin, I think, bukas ni Senador Dante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Merong yung subcommittee niya gagawa ng pagdinig. Ngayon, kahit na sinong tao, whether NBI, whether PNP, whether OSAA, whether AFP, kahit civilian, the offender who may be any person, prevent such meeting by force or fraud. Kawawa ho dito, sa totoo lang, dapat maisip ito nito mga senators fake win. Kawawa dito yung empleyado ng Senado. Alam mo ninyo, yung mga nanonood na empleyado ng Senado, maraming salamat po sa halos 4,000 live viewers natin. Patuloy po sana kayo na mag-engage. Patuloy po kayo mag-comment, mag-react. Ang pakiusap ko po, munting lambing, paki-share po ninyo ang ating podcast, yung nasa Facebook, at patuloy po kayo mag-follow, at yung nasa YouTube, patuloy po rin kayo mag-comment, mag-react, paki-share po ninyo, at mag-subscribe po kayo. Marami pong salamat. Sabi ni Baby Lixie, Menor Baby Lixie, ang pagkakaalam ko ay tuloy yung gagawing pagdinig ng Blue Ribbon Committee, yung subcommittee ni pinamumunuan ni Senador Dante Marcoleta. Kaya nga, pinag-usapan natin, pagka hinarang yung pagpasok ng kahit na sinong senador para gampanan ang kanyang trabaho diyan sa Senado, yan po'y paglabag sa Article 143 ng Revised Penal Code. At yung bantang ito, bagamat siya humingi na ng apology, history na po niya kasi ito Mamaya talakayin natin. Yung pagsabing bibit-bitin kita, kekwelyuhan kita, alam mo ninyo, si Senador Dante Marcoleta, malakas ho yan. Pero titingnan naman natin yung edad ng tao. Respeto naman sa mga taong mas may edad sa atin. Bay, kung meron kayong hindi pagkakaunawaan bilang mga senador, edi ang gawin ninyo, magdebate kayo at mag-usap kayo sa floor ng Senado. Hindi yung para ka pa rin namang nasa radyo kung yung mga pananalita mo, kay senador na, at hindi na akma yung mga ganong birada. Di ba? Yung mga ganong birada, hindi na akma yan. Ilang taon na si Senador Dante Marcoleta. He doesn't deserve that kind of disrespect. Just to establish the kind of person at personality nitong si Senator Fake Win Tulfo.
Hindi lang niya ginawa ito ngayon kay Senator Dante Marcoleta. Ginawa na rin niya yan kay dating general na naging secretary ng DSWD na si Rolly Bautista. Yung dating kalihim ng DSWD si General Rolando Rolly Bautista. Ginawa na rin niya. At ang sinabi niya ngayon kay Senator Dante, bibit-biting kita, kekwelyohan kita, palalayasin kita sa floor na yan because I am the legitimate Blue Ribbon Chair. Sabi yan ni Senator Faquin Tulfo. Atras tayo ng kaunti. Back in 2019, ginawa na rin niya yan sa isang general. Pinagpipitagan, respetado, mahal ng mga sundalo, past and present. Itong si General Rolando Bautista, dating DSWD Secretary. Ano naman ang pinagsasabi niya noon? Nag-rant daw siya, nag-apologize din for his excessive ranting on radio at ang sinabi niyang, and I quote, pero yung pagpupuna po kay General Bautista, pagtawag ko sa kanya na walang kwenta, inutil, hindi ko babawiin yon kasi trabaho naman ng bawat opisyal magtrabaho. Imaginein mo kung gaano kaanghang magsalita ito. And now, idinimanda yung 18 dating sundalo. Imaginein mo kung paano na umikot ang mundo. Yung dating birada ng birada, kumakabira kung kani-kanino, ba, tawagin mo nga, kwelyuhan mo raw yung kapwa mo senador, yung dating DSWD secretary, tawagin mong inutil. Ngayon, nung naglalahad, yung dating 18 sundalo, yung 16 ay dating Marines, yung 2 ay dating miyembro ng Philippine Army, idinimanda. Saan ka naman nakakita nun? Naging senador ka na, kung kailan ka naging senador, at saka ka naging onion skin, come on. You can be better than that, Senator Faquin Tulfo. Hindi pwedeng ganyan. Hindi ka pwedeng onion skin. Kung makabira ka dati sagad hanggang buto Bakit ngayon, naglalahad itong 18, ang pinakamatibay na armas dyan, harapin mo. Sana hinarap mo doon sa subcommittee level. Doon ka makipagtuos. Talaga bang nakita mo ko? Tinanggap ko? Kailan? Saan? Ano suot ko? Kumprontahin mo. Kung wala kang tinatago. Diba? Kung wala kang tinatago. Pero kung meron kang tinatago, may problema ka nga talaga. Tatakbo ka ngayon dyan sa husgado at you're going to use yung cyber libel o yung libel law pang-intimidate dito sa 18. Yung banta, bagamat siya nag-apologize na, pero pag-usapan lang natin dahil pinipilit pa rin nila na sila yung bagong mayorya. Hindi nga, Senators Faquin Gatchalian at Senator Faquin Tulfo, kumuha kayo ng 13, tapusin ninyo ang usaping ito. Get 13, tapos ang usapan. Nobody, no one, wala man kailangan magpunta sa Korte Suprema, settle it. Get 1, get 2, get 3. Pinakamaganda kung kaya ninyo, tapos ang usapang yan. Pero hanggat wala kayong tunay na mayorya, enjoy the moment na kayo ang minority. Use all available parliamentary tool para makipagtuos kayo sa mayorya. Pero hindi yung brasuhan. Di ba? Hindi pwede yung brasuhan. Kagaya nung nangyayari ngayon, yung outburst mo dati, outburst mo rin nung makailang araw, laban kay Senador Dante Marcoleta. Bakit si Senador Dante Marcoleta, malakas pa ito, maliksi, masigla, macho. Pero ibig ko sabihin, bakit hindi mo na lang sinabi ito sa isa? Wag na sa lahat. Isa doon sa 18 dating sundalo. Sana doon ka na lang namili o nagsabi na kikwelyuhan mo sila kapag ka sila inakusahan ka na nakatanggap ka, hinatirang ka o tumanggap ka ng mali-malitang pera. Bakit hindi ka na lang namili doon? Bakit ka hindi namili doon sa 18, sa 18? Kahit yung sa tingin mong pinakakaya mo na, yun na lang sana ang binantaan mo na kikwelyuhan. At hindi na ito pwede na astang kalye, senador ka na nga. Diba? So dapat yan, hinay-hinay. At yung magaganap na Blue Ribbon bukas, alam naman ito ng Blue Ribbon, pwedeng paglabag ito sa Article 143 ng ating Revised Penal Code, yung acts tending to prevent the meeting of the Assembly and similar bodies. Kapag mayroong projected hearing ang committee or subcommittee of the National Assembly at merong kahit na sinong tao, civilian man o member ng law enforcement units ang hahadlang sa paggamit ng puwersa o panlilinlang para hindi matuloy ang meeting. Pwedeng gamitin yung Article 143. Ganon din yung Article 144 of the Revised Penal Code, yung bantang pangingwelyo. Di ba? Pinaiinit kasi yung mainit na yung nangyayari, pinaiinit pa ng mga reckless, irresponsible, immature, juvenile statement na kikwelyuhan.
kung may gusto kang kwelyuhan, mamili ka dun sa 18 sundalo. Yun ang kwelyuhan mo. O, total, ganyan pa rin naman ang pananalita mo, amunin mo na lang. Amunin mo, pisikalan kayo, mamili ka doon sa isa, sa 18. Huwag na yung kapwa mo, senador. Yung edad na lang nun dapat ginalang mo na. O dito hanap ka, total, ganyan pa rin, bruskuhan ang gusto mo, mamili ka isa doon sa 18. Mamili ka na kung sinong gusto mo. At yung sinasabing pangingwelyo, paglabag din yan sa Article 144 of the Revised Penal Code. Ano ibig sabihin nun? Yung disturbance of the proceedings. Pagka mayroong nagaganap na pagdinig, session ang Kongreso o kaya pagdinig ng mga komite o subcommittee nito at mayroong nanggugulo, ginugulo yung pagpupulong kagaya ng magaganap na Blue Ribbon at habang ginagawa ang pagdinig may manggugulo, maaaring idemanda ng paglabag ng Article 144 of the Revised Penal Code. At panghuli, yung paglabag sa violation of parliamentary immunity. Article 145 naman yan ng Revised Penal Code. Kapag merong gagawing at merong grupo na pipigilan ang sino mang miyembro, halimbawa naganap ito sa mababang kapulungan, sino man ang miyembro doon na pigilan mo, in our case, dito sa Senado, ito'y paglabag sa Article 145 of the Revised Penal Code. Yung babawalan mo siyang magpunta sa loob ng kanyang tanggapan, tatandaan natin co-equal branch ang Senado may sariling security force ito. Hindi pwede yung kung sino-sino lang. Kasi nga iniiwasan itong paglabag ng Article 145 of the Revised Penal Code. Kasi nga iniiwasan yung paglabag sa Article 143 ng Revised Penal Code. Yung pagpigil sa kahit na sinong tao sa isang mambabatas sa gampanan ng kanyang trabaho. Yung violation of parliamentary immunity, hindi mo rin pwedeng pigilan ang sino mang senador na magpunta sa kanyang opisina sa Senado para gampanan ang kanyang trabaho. Lalo pa upang magpahayag ng kanyang sariling opinyon. O kung may magaganap na botohan ng pagboto sa kung ano mang measure o talakayang pinag-uusapan diyan sa Senado. So ito dapat maging hindi dapat immature, hindi dapat irresponsible, hindi dapat reckless, hindi dapat juvenile yung mga nasa Senado. Kanya yung 24 senators natin, to my mind, as a Filipino and as a lawyer, yung 24 ay immutable laban sa mga senators fake win. Itin ko kung bukas ay makabuo na kayo ng 13, di mahilingin ninyo sa administrasyon na magpatawag ng special session, walang magagawa ang kahit na sinong Pilipino kung may 13 kayo. Ganun talaga Ganun talaga. Tingnan ninyo, bakit mahalaga ito? Ulitin ko itong baseline na 24, yung denominator na 24, immutable baseline yan. Sa pagpili ng Senate President, sa pagdinig ng impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte at yung nagbabadyang CONAS. Hindi tayo pwedeng pumayag na malusaw yung 24 denominator. Kung hindi, uunti-untiin na yan. Pag pumayag tayo ngayon, wala nang hinto yan. Ang mangyayari, mamimwersa na lang ng mamimwersa. Yung maliit na fraction na yan ng senador sa Senado at yung napakalakas na executive department. Kukulong na lang niya lahat ng senador na ayaw umayon sa kanyang kagustuhan. At pag nakulong niya na yung karamihan, di bababa yung threshold. Kagaya ng 2/3 na kinakailangang boto para makonvict ang pangalawang pangulo sa magaganap na impeachment trial. Hindi na magiging 16. Pwede ba yon? Ang nangyayari ngayon, it's like moving the goalposts. Ano ibig sabihin ng moving the goalposts? Halimbawa, si Senator Fake Win, basketball, kasi panahon ng finals ngayon. Finals ng NBA, finals ng PBA, at meron din tayong World Cup na kasalukuyang nagaganap, di ba? So halimbawa, basketball muna kasi nasa Pilipinas tayo, mahilig tayo sa basketball. Sa basketball, yung Senator Fake Win. Di siya makashoot ng free throw. Importante yung laban Ibig bang sabihin, dahil ka sa free throw, pag tira mo, laging kapos, pwede bang galawin yung goal, ilapit sa'yo? Ganyan din yung ginagawa na pagbababa sa denominator na 24. Moving the goalpost. Para lang makabuslo ka, dahil nga ka sa free throw at all-important game on the line. Kailangan ka makabuslo ng free throw, gagalawin yung goalpost. Ilalapit sa'yo para umabot na yung tira mo at makabuslo ka na, makashoot ka, maka-score ka naman. O dili kaya, hindi gagalawin yung goalpost, papalapitin yung free throw line. Hindi na yung standard, iiksian para lang umabot yung tira mo, hindi nakapos. Bawal yan. Bawal yan. Kung bawal sa basketball yan, higit na bawal sa ating konstitusyon. Panguli, football, yung mga mahilig sa World Cup. Halimbawa, free kick. Free kick. Ka rin talagang sisipa ng free kick. Pwede bang galawin yung goal?
Para kung ang sipa mo papuntang kaliwa, iuusog nila yung goal sa kaliwa para pumasok ang iyong sipa. Pagka naman papuntang kanan, ang iyong sipa, pwede bang galawin yung goalpost? Kung hindi pwede sa football, mas lalong hindi pwede na galawin ang denominator na yan ng ating saligang batas. Kung hindi, masisira ang diwa ng demokrasya. Masisira at masasalaula ang ating saligang batas. Kaya, payong abogado, payong bilang Pilipino, yung mga nagnanais maging mayorya, immutable yung 24. Huwag ninyong pilitin yung mga senators fake win. Yung blue ribbon, mahalaga sa mamamayang Pilipino. Nakita naman ninyo. Bakit ba ayaw ninyo? Ayan, may sagot sa iyo si Jovenal Potes Agor Jr. Bend the law daw kasi, sabi ni Mr. Robust. Ito problema. When you bend the law and you have a dose of Robust, nakainom ka ng Robust, you bend the law, paano yan? Yung nagiging issue ngayon, bend the legs daw or spread the legs. Ang dami na, hindi ba? Bakit? Kasi nga, masyado ninyong minamaliit ang katalinuhan ng mamamayang Pilipino. Nakalimutan nila na meron na tayong pahina na kung saan pilit nating inaangat ang inyong kaalaman at kamulatan. Hindi na pwedeng bendalo, hindi na pwedeng budol-budol ngayon. Wala nang ganun. Do it according to the Constitution. And when tomorrow comes, and they will have 13 or 14 or 15 senators on their side, walang pwedeng kumwestiyon na nun. Sila na ang mayorya, they can take over all the chairmanship at wala tayong magagawa. Kundi gamitin nung magiging minority, gamitin nila all available parliamentary tool para labanan kung ano man yung measures na sa tingin nilang hindi dapat pumasa at maipasa sa Senado. Sabi ni Hannah J. Johnston, and I agree, but alam naman ninyo, hindi tayo susuko. Di ba? Sabi naman ni Yems Beb, mata pobre, tawag sa mababa sa kanila, kargador. Mata pobre. O yan ba yung makamasa kuno, makapilipino, yan ba? Ako po naman si Alma. Maraming salamat si Alma, present si Alma, Yulo Mamosto, maraming salamat. At syempre, patuloy pa rin tayong pinagtatanggol ni Alma, maraming salamat. Tama rin yung sinabi ni, lalagay natin. Bakit ko sinasabi na kung meron na silang 13, 14, or 15, yan po talaga yung tyranny of the majority. Wala tayong magagawa Majority rules, majority wins. Pero hindi pwede na yung 12, tabla yun Di ba? Tabla yun. Sa eleksyon nga, pag nagtabla, toss coin Hindi pwede yung nagtabla, mag-aagawan kung sinong unang maupo sa Office of the Mayor, siya mayor. Walang ganun. Toss coin nga sinisettle pag tabla O lalo pa dito sa Senado. No? Sabi ni Ruth Sin, maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Sabi naman ng isa, alam ninyo, walang problema kay BP Inday yung majority na yan Para lang po klaro tayo, lagay natin sa tamang konteksto at objective tayo. Question ba ni BP Inday at ng kanyang mga abogado nung pinaspas yung pagpasa nung panibagong articles of impeachment na ngayon ay nasa Senado? Nung nagpas siya, yung mayorya ng mababang kapulungan, meron ba kayong narinig sa kanya? Meron ba silang i-file na petisyon sa Korte Suprema? Questioning yung resulta na bakit may majority? Hindi. Bakit? Alam ni VP Inday Sara Duterte ang kahulugan ng mayorya. Alam ni VP Inday Sara yung kahulugan ng majority. Simple yung majority, hindi ba? Simple yung majority. Bakit hindi maunawaan ng mga nagbubulag-bulagan at nagmamanhid-manhiran itong simpleng majority ng 24 ay 13? Mahalaga ito, ulitin ko, yung immutable baseline sa pagpili ng ating Senate President. Bakit? Sapagkat nariyan yan sa ating saligang batas. Pag dumating yung panahon na may mayorya, si Senator Faquin Gatchalian, di siya na ang Senate President. Minority na si Senator Alan Peter Cayetano at magkakaroon tayo ng Senate President Sherwin Gatchalian. Pero hanggat wala ka pang mayorya, huwag mong ipilit yan. Huwag mong sirain ang ating saligang batas. Huwag mong lituhin ang kaawa-awang empleyado ng Senado. Pag nagsimula ang ating impeachment trial in relation yung moving the goalpost, hindi ka makabuslo sa free throw dahil bano nga Hindi makashoot Pwede mo bang ilapit yung goal? Yan yung nangyayari. You cannot and we should not permit them to change the rules while the game is ongoing. Imaginin mo bano. Si Senator Faquin, bano. Hindi makashoot ng free throw. Third quarter, pwede bang sabihin ng commissioner ng ligang yan,
binago ko yung